Kasi iba-iba yung background ng mga tuyeser. Iba-iba po yung mga pinanggalingan, pero iisa lang yung naging goal. Kung bakit din tayo lahat nandito, kundi maging successful. Hindi sigurado ba't nandito sa Asentra? Ba't nandito kayo sa Asentra? Para yung Gusto mga... maging mayaman, gusto maging successful. Yung iba po, Para magbago buhay. alam ko na naman natin si Sir. Siyempre lahat tayo nandito. Wala naman dito sinabihan na, uy, pero sa may Global Link, meron daw doon birthday yan. Baka daw konti lang daw bisita. May mga free, wala naman ganun, wala. Wala naman. Ako, wala naman. Okay, baka mamay, kasi yung pagkain. Diba? So, hindi na usin sa panahon ngayon. Kasi ang uso ngayon, kundi yung mga tao kagaya nyo, kagaya natin, na mga matataas ang pangarap at pwede pala talagang makuha dito sa Asentra International. Palakpakan natin po. Pangalala lang ako, I'm Donalyn Vargas. So, I am your host for tonight. Okay, so ako po yung naatasan magpakilala. Okay lang ba? Akin muna ang inyong atensyon. Okay. Ano muna kayo sa din natin? Focus muna kayo sa akin. Okay lang po ba yun? Yes. Okay, kasi itong mga magsasalita dito, hindi rin po ito basta-basta. Kasi lalong-lalo na to yung first sharer po natin. Kilala ko to. Sino dito mga estudyante? Sa inyo ako nakinig, so mukhang bata-bata ko. Estudyante, ako dami-dami student dito. Okay, kasi itong taong ipapakilala ko, simula nung nagsimula po siya sa ganitong klaseng negosyo, kilala po at talagang napakasipag ng taong to. Lahat ng nasa kanya ay cute! Medyo, nag-react ako sino yun. Okay, so, isa po siyang engineering student. And nang dahil sa ganitong klaseng opportunity, and imagine, pre-pioneering pa lang po ang Asentra. Pero isa siya sa nag-cheque ng 6 figures dahil po sa Asentra International. Palakpakan naman natin yan. Okay. At nandito siya para i-share. Ano nga ba yung naging journey niya? Bakit nga ba nakasabay siya 1 month pa lang, nag 6 figures na po yung cheque na. So bahala na po siya mag-explain sa inyo. And please lang po, makinig tayong mabuti sa kanya. Kasi itong tatawagin ko, ang pogi nito. Yes. Diba? So, agad lahat sa kanya cute. So, bahala na po siya mag-paliwanag, mag-share ng journey niya. So, okay lang po ba palakpakan natin itong taong to? Dito sa taong to. So, okay, let's all welcome Mr. Gujira. Tawa-tawa. Alright! Yes, thank you, Miss Guadalupe. So, okay lang po before everything else. Okay lang ba? Abante tayo. Di para naman hindi bungi-bungi yan. Babante na tayo. Kasi huwag na tayo magkahiyain. Tayo na yung dito, di ba? So, guys, abante na lang tayo. I-feel natin yung mga kwan dito, no? So, anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. Sige, anyway, sige po. Huwag po kayong mahiya. Di ba? Sa lingkong hindi ako nakanggal, di ba? Anyway, sige. So, nandito po ako right now. It's been a privilege for me na ma-invited by our CSO, si Mentor Joseph Ping. So, na-invite ako kahapon lang. Diba? Sabi ko, it's a privilege for me na sa katulad ko right now na student lang din po before. Nagawa ko. Okay? So, anyway, nandito ako hindi lang para ma-inspire kayo. Nandito ako para to show you na pwede din po mangyari sa inyo ito kahit anong background. Okay lang po ba yun? And okay lang po ba sa mga susunod pang share natin namaya? Tapusin natin yung event kasi mas maganda mapakinggan nyo. And how important attending this kind of event is hindi lang kasi iba yung nararamdaman mo, hindi lang yung naririnig mo, pero iba rin yung nakikita mo. Tama ba? So mas nagiging powerful yung isang bagay pag nakikita natin. Okay? Sige. Wait na, pinaprepare ko yung slide ko. Ayan! So this is me, di ba? So kala mo dyan, napakalaking tao. So sa screen po yan. Anyway, sige. So, my name po is Gujira Tapawan. So, I was a student before, so this is me before. Ayan. So this is my journey po, no? So actually, I started before yung sino ba ako dati. I was 4 years na po sa ganitong industry as network marketing. So I started this kind of opportunity, this business, when I was 17. So ganun po ako kabata na
nagsimula. Ganun kalakas ang loob ko. Sabi nga nila nun, matigas ang ulo ko eh. Kasi bakit? Hindi ko na tinapos yung pag-aaral ko. Sinimulan ko na agad. And ito po yung patunay. Ayan, sige. Paano ba ito? Ayun. So this is me before. So, ito po kami. So nakikita nyo. Ayan. So, ayan po ako, no? So, hindi na halata ngayon. Di ba? Bagong-bago na, di ba? So anyway, so I was a student, a civil engineering student po dati. So dati kasi, ang alam ko lang, sino po yung mga estudyante dito again? Yan. So sino po yung may pinapaaral na anak? Ayun, so may mga anak, di ba? So technically, guys, ito, gusto, hindi lang po ito para sa mga estudyante. Bakit? Malay mo yung anak mo. Di ba mangyari, magbago din yung life because of etc. Di ba? So, right now po, ayan po ako, this is me before, we're seven po kami magkakapatid, panganin po ako, so medyo masipag po ang aking magulang, ang dami namin, di ba? So, siya po kami, and then, I was like the student, ako po yung tipo ng estudyante dati na gusto ko lagi ako naka-excuse. Para pa sa, pag tumawa ka. Di kasi, kung makikita niyo po, ito mga to, extracurricular activities ko yung mga yan. Di ba? Para excuse ako lagi kasi parang papasok ako, excuse ako sa surprise visit ni Madam, di ba? Sa mga graded recitation. So, ako po yung tipo ng estudyante na gusto ko naman magtapos. Kaso nga lang, every time na pumapasok ako sa school, parang sabi ko, hindi lang ako yung nasa hindi lang ako yung tipo ng tao na pang 4 corners lang ng kwarto. Di ba? Kasi everyday, yun yung nangyayari. Pero disclaimer guys, so I'm not encouraging yun na hindi na mag-aral. O iba, pag after nito, ay sabi nung nag-speaker, mag-stop na ako. Kasalanan ko pa, di ba? Magsisihan ba tayo dito? Pero hindi po yun. Well, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, na there's an opportunity, like Ascendra, na kahit ikaw nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, merong parang mas magpapadali para mas maabot mo yung pangarap mo. Like me. So, ayan po, ako before, isa sa hobby ko is to play music. So, pinagkakakitaan ko siya dati. Kasi nga, before pandemic po, syempre, kanya-kanya kaming discard. Tinanay ko lang kung bumubuhay sa amin. Ayan. Sige, yan, namatay yung speaker, di ba? Ayan, so ayan po. So, ako po is pangalan sa magkakapatid. And syempre, hindi po kaya ng mother ko na ako lang. Okay, then pandemic came. At ito ka story ng pandemic came. Doon ko po nakita yung opportunity po ng network marketing sa TikTok. Yan, parang yan. Sa TikTok. Okay? Diba na? Ito na nga. Ayan, sa TikTok. So, ito po yung sinabi ko before. So, again, ito po, hindi ko po siya nakilala personal sa tao-to-tao kasi pandemic that time. At mahirap po magtiwala that time. Kasi online mo lang nakikita eh. Sino po mga naimbitahan dito? Online lang. Ayan, online. Di ba? So, marami. So, kasi that time pandemic, halos lahat ng tao naghahanap ng opportunity na pwede kang kumita online. Tao po ba? Di ba? Alam ko kaya kayo nandito kasi naghahanap ko din ng opportunity para kahit pa paano may magbago sa life nyo. Tama ba? Kasi hindi naman kayo magsasayang ng oras pumunta dito sa office for nothing eh. Tama? So ngayon, ayun po yung gusto kong ipakita sa inyo. That pandemic, akala natin tapos na ang mundo. Diba? Akala natin, kumbaga yung pandemic for me, kala ko din po before, that was the unluckiest time na nangyari sa buhay ko. Kasi bakit nawala yung pinagkakakitaan ko, tabay lang ako sa bahay, tapos yung eskwelahan nun, syempre tumigil din. But blessing in disguise. Sabi ko, nakikita ko sa mga tao na nakikita ko, scroll lang ako na scroll sa TikTok. Nakikita ko may mga kumikita. And after that, to cut the long story short, I met, nag-full-time po ako, 17 years old po ako nag-full-time. Ganun po kalakas yung loob ko. Bakit? Lagi lang po natin tatandaan, isa po sa pinaka-importanting puhunan sa negosyo ito, hindi naman talaga pera. Lakas po ng loob talaga. Kasi kahit may pera ka, pero wala kang lakas ng loob to try, wala kang lakas ng loob para aralin, para sundan yung sistema ng Ascendra, talaga po walang mangyayari. Kahit may milyong pera ka pa sa bangko mo. Di ba? Kahit na may savings ka eh. Di ba? Pero kung wala kang lakas ng loob, maubos na lang yung savings mo, hindi ka pa sumusubok. Di ba? Sabi nga po nila, hindi ka makakatawid sa kalsada kung hindi mo susubukan umakbang.
Tama? So because of that, I met po, ayan, ito po si mga nagturo sa akin, nag-guide sa akin, one of our founding partners, Mentor Salvo Carlos, and of course, si classmate Joseph. Para ko sa kanila. And then, before pa po yan, sabi ko, alam mo yung parang artista. Sabi ko ito, kung nakita ko sa Joseph, sabi ko, parang imposible ako makalapit dyan sa tao niya. Di ba? Parang pag nanonood tayo sa TV, di ba? Parang mahirap lumapit sa tao niya. Pero, isa po yan sa ina-admire ko with a celebrator natin. Anytime pwede natin silang lapitan. Tama ba? Anytime pwede ka magpa-picture. And for me, sa experiences ko po, dito lang po ako nakakita ng ganung company. Na yung may-ari mismo pwede mong lapitan anytime. Yung mga management mismo pwede kang makipagkwentuhan, pwede kang humingi ng advices, etc. And ayun po yung dahilan. Okay? And because of that po, imagine po ilang months pa lang po ang Ascendra. Lahat po actually tayo naging newbie, tama ba? Naging new member. So kung yung mga resulta natin sa mga previous company natin, etc. Bago po yung lahat. So lahat tayo bago. Kaya wala akong matagal dito. Bakit? First month pa lang. And then that time sabi ko, marami akong nakikita na kumikita ng malaki. Sabi ko, ano bang edge nila na wala sa akin? Ang sabi lang naman nila, Mentor Jurgen Gonzalez, sila Sir Jurgen, sila Sir Joseph, ang company daw po natin, pro sa nasisipag. Hindi pro company, hindi pro distributor. Saan? Pro sa nasisipag. Eh kung yun lang pala yung kailangan, sabi ko, tamad ako Pero sige, susubukan ko. Ginawa ko po. Lahat po, training, umaatin ako lagi dito. Sa lalo-lalo na nung first open pa lang po ng office, straight po, every week, straight po kami talaga dito. So ginagawa ko, finifeel ko, napakaganda po ng energy ng office natin. Agree po ba kayo doon? Yes! And ito lang po sasabi ko sa inyo, with Ascendra International, basta masipag ka, may pangarap ka, kahit ano pangarap ko, pwede ka tumang dito. Okay? So, because of that po, in the first month po sa July, first month po sa July, may 2 cheque. Sa loob ng isang buwan. Actually, sa total of 210,000. Kung tatanungin niyo po edad ko right now, hindi po normal na kumita ng ganyan sa edad ko. As in, ang edad ko po right now is, hindi pa po actually graduate ng college. Graduating pa lang. Huwag nyo lang sabihin yung edad ko kasi baka i-compare yung height ko, di ba, sa edad ko. Anyway, I'm just 22 years old po. 22 years old pa lang po ako. Pero, Ascendra made it possible. Pwede pala, di ba? So ito po, makikita nyo, ito yung first check ko, July 21, then yung third check ko is July 31. So 10 days lang. Sabi ko, pwede palang kumita ng ganong kalaki. So ito guys, pinapakita ko to sa inyong lahat. Hindi po para again ma-inspire o ma-motivate lang kayo. I just want, gusto ko pong ipakita sa inyo to para makita nyo in your own eyes na pwede palang mangyari sa isang batang katulad. Ibig sabihin, pwede din sa inyo. Kung matin po kayo kahapon sa training training ni Mentor Joseph, di ba ang sabi niya? Kung naalala niyo po yung kwento ng 1 mile runner na tao, di ba? For the past decades, centuries na dumaan, walang naniniwala na kaya tumakbo ng 1 mile run. Ang tao, until may nakagawa. Tapos maraming sumubok. Ako din po, ganun lang din po nagawa. Ang nakita ko kaya ako siya nagawa. Kasi nakita kong may kayang gawin to. Sabi ko, tao lang din naman sila. Tao din ako. So, ang gusto ko pong ipahatid sa inyong lahat right now, kung kaya ko po, kaya niyo din. Yes! Una po natin kailangan gawin, syempre magtiwala tayo sa company. So, sobrang ganda po ng company na Ascendra, ito po yun. And actually, down the lines ko kung may mga kumita na din. And ito lang po gusto kong iwan sa inyong lahat right now. It doesn't mean kung saan ka nagsimula, it doesn't mean kung magaling ka, or dati ka ng resultadong tao. It doesn't matter. Okay? Sa Ascendra International, lahat tayo pantay-pantay. At yun lang po yung nasa utak ko until right now. Diba? Na lahat po tayo dito pantay-pantay. Ibig sabihin, you can achieve kung ano po yung na-achieve natin sa nakikita natin sa mga mentors natin. Kaya, dapat next time, mas marami pa tayong makakot, mas marami tayong, mas magsipag tayo in short. Eh, 100% sure po, makukuha niyo din po yung first income check nyo dito. And with that, maraming salamat po, and I hope na
for today.